At sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan ay nagkita sina Marina at Yok matapos niyang napagtanto ang isang mahalagang bagay tungkol sa Black Cube artifact na kanilang natuklasan. Napagtanto niya kung ano ang kailangang gawin ngunit kailangan niya ang tulong ni Yok upang mapapagana ito. Inutusan niya itong hawakan ang artifact habang iniisip siya ng buo at habang sinusunod ni Yok ang mga tagubilin, biglang nagbago ang anyo ng Black Cube at naging isang itim na samurai sword. Nagulat si Yok dahil hindi niya naisip na posible ito kaya't tinanong niya si Marina kung paano ito gumagana, kaso ngumiti lang si Marina at sinabing sikreto iyon at makalipas ang ilang araw, nakipagkita ang guildmaster sa grupo ng Clover habang naghahanda silang bumalik sa Achromatic Dungeon. Ipinapaalala niya sa kanila na wala silang kailangang pilitin na makamit sa pagpasok na ito, dahil sapat na ang impormasyong nakuha nila noong una nilang ekspedisyon at sinigurado naman ni Yok na magiging maingat sila, at kung may mangyaring masama na hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang scroll ng exit upang makalabas agad. Sinimulan nilang i-livestream ang kanilang pagpasok sa dungeon at ipinaalam sa mga manunood na ito ang kanilang pangalawang ekspedisyon sa Achromatic Dungeon. Ang kanilang layunin ay marating ang hagdan patungo sa ikatlong palapag habang binabantayan ang anumang kakaibang bagay sa kanilang daraanan. Sa ngayon ay maayos ang takbo ng kanilang ekspedisyon at madali nilang narating ang hagdan patungo sa unang palapag, ngunit pag-akyat nila sa ikalawang palapag ay laking gulat nila nang makita ang isang malawak na bukirin. Nahihirapan ang mga babae sa grupo na paniwalaang nasa loob pa rin sila ng isang dungeon, lalo na't kitang-kita nila ang kalangitan sa itaas. Gayunpaman ay naalala ni Yox na may ilang palapag sa mga dungeon na may anyong panlabas na kapaligiran, ipinaliwanag niya na bagamat bihira ito na hindi ito imposible at ang ikinababahala lamang niya ay kadalasang lumalabas ang mga outdoor floor sa ika-20 palapag pataas, hindi sa kasing aga ng ikalawang palapag kaya't kakaiba ang sitwasyong ito. Pinaghihinalaan ni Yok na maaaring nagbago ang istruktura ng dungeon kaya't gusto niyang makita ng mas malinaw ang kanilang paligid. Sa kasamaang palad ay hindi siya nakapagdala ng teleskopyo, mabuti na lang at marunong si Rain ng isang spell para sa teleskopikong paningin. Kaya buhat-buhat siya ni Yok sa balikat nito upang makita niya ng mas malinaw ang paligid. Tumingin si Rain sa malayo at sa una ay wala siyang napapansing kakaiba, ngunit makalipas ang ilang sandali ay napansin niya ang isang maliit na bahay sa dulo ng bukirin. Dahil iyon lang ang natatanging bagay na nakita nila sa malawak na lugar na ito at napagpasyahan ni Yuka at ng grupo na lumapit sa bahay habang naglalakad, tinanong ni Silk si Yok kung normal lang ba ang makakita ng bahay sa loob ng isang dungeon. Ipinaliwanag ni Yok na bagamat karaniwan ang mga guho sa mga dungeon, ngayon lang siya nakatagpo ng isang buo at maayos na bahay kaya't hindi niya alam kung ano ang dapat asahan at ang lalo pang nagpapataas ng kanyang pag-aalala ay ang presensya ng araw sa lugar na ito, na nangangahulugang darating din ang gabi at pakiramdam niya ay hindi nila gugustuhing manatili rito kapag dumilim na. Di nagtagal ay narating nila ang bahay at nang tingnan nilang mabuti at napansin nilang mukhang bago itong itinayo, agad nilang napaisip kung sino ang maaaring nag-abala pang magtayo ng bahay sa loob ng isang dungeon. Sa mismong sandaling iyon ay lumabas mula sa bahay ang isang matandang babae at tuwang-tuwa sa pagdating ng mga bisita, malugod niya silang tinanggap at inalok ng tsaa at pay at agad namang kinabahan si Yuka na hindi siya naniniwalang kayang mabuhay ng isang matandang babae ng mag-isa sa loob ng dungeon. Hindi man niya maintindihan ang nangyayari at sigurado siyang ayaw niyang magkaroon ng kaugnayan dito at samantala, diretsahang tinanong ni Marina ang matanda kung sino siya at bakit siya nasa loob ng dungeon at siniguro naman ng babae na ipapaliwanag niya ang lahat, ngunit iginiit niyang pumasok muna sila sa bahay upang makapagpahinga. Ngunit batid ni Yok kung ano ang itsura ng isang patibong na kaya't agad niyang sinabi na hindi sila lalapit sa bahay na iyon, nang mapansin ng matandang babae na hindi basta-basta malilinlang si Yok ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo. Biglang dumilim ang kalangitan at lumaki ang bahay sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ngunit kung alam ni Yok kung sino siya at dapat ay naiintindihan din niyang wala silang laban kay Penny, dahil dito ay idineklara ng Diyosa na papasayahin siya ni Yok magpakailanman at lubos na nauunawaan ni Yok na hindi nila siya matatalo sa isang laban, ngunit naalala niya ang isang paraan na maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas ng buhay. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabi ang kanyang hiling na nais niyang muling makatagpo si Penny sa oras na matapos na ang kanyang panahon sa mundong ito, mukhang iyon ang tamang code dahil sa isang iglap ay hindi na mukhang interesado si Penny na hulihin sila.
Gayunpaman ay ipinapaalala niya kay Yok na hindi niya malilimutan ang pangakong iyon at saka naglagay ng sumpa sa kanya. Lumitaw ang itim na mga titik sa mukha ni Yok na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Wala nang oras para pag-isipan ito at kailangang bumalik agad nila sa hagdan at ginamit ni Yok ang kanyang kakayahan upang palakasin ang kanilang bilis, kaya't mas mabilis silang nakatakbo pabalik at habang tumatakbo, ipinaliwanag niya sa iba na ang babaeng nakaharap nila ay si Lady Penny at nangangahulugan ito na ang lugar na kinaroroonan nila ay ang Land of Death. Sa anumang paraan ay hindi sila dapat matatabunan ng kadiliman at sa huling saglit, nagawa nilang marating ang hagdan ngunit ang matagal na pananatili nila sa Land of Death ay labis na nagpahina sa mana ni Yok, dahilan upang hindi siya makagamit ng kahit anong recovery magic. Napansin naman ng mga babae ang marka sa mukha ni Yok at agad siyang binigyan ng salamin at sa sandaling tumingin siya, agad niyang nakilala ito bilang Mark of Penny na gustong tumulong ni Rain upang alisin ito, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para gawin iyon. Alam ni Yok na kailangan niyang bumisita sa isang templo pagbalik nila sa bayan ngunit sa ngayon, napagpasyahan nilang magpahinga muna, kumain at pag-usapan ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ni Yok sa iba na nabasa niya ang isang alamat tungkol sa isang adventurer na nagngangalang Razor, na minsang napadpad sa Greyfield at doon niya natutunan ang pariralang ginamit niya upang mapalaya sila ni Penny, bagamat hindi siya sigurado kung paano ito gumana o kung ano ang magiging epekto nito. Tulad ng maaaring nahulaan na ng iba na ang lugar na kanilang pinasok ay isang ganap na ibang mundo, isang lugar kung saan paulit-ulit ang siklo ng buhay at kamatayan sa ilalim ng kapangyarihan ni Penny at noon pa man, curious na si Yok kung mayroong abyss gate na tunay na nag-uugnay sa iba't ibang mundo at ngayon ay tila nakuha na niya ang kasagutan. Pinaghihinalaan niyang iginagaya ng Achromatic Dungeon ang iba't ibang mundo na konektado rito, ngunit kahit totoo ito ay nasa ikalawang palapag pa lamang sila, kaya hindi dapat nangyayari ang ganitong klase ng bagay sa yugtong ito. Saglit siyang nag-isip at biglang napagtanto niya na baka hindi na sila nasa ikalawang palapag, naalala niya ang isang tala tungkol sa Vanguard na minsang nakasakop ng isang palapag na kahawig ng lugar na ito, na nangangahulugan na posibleng nasa 30 palapag na sila. Ibinunyag nito ang isang nakakabahalang katotohanan, ang mga hagdan ay maaaring nagdadala sa kanila sa mga random na palapag sa loob ng dungeon. Kung talagang nalaktawan nila ang mga palapag sa ganitong paraan, walang paraan upang hulaan kung anong uri ng panganib ang maaaring naghihintay sa kanila, napaisip si Yok na baka mas mabuting gamitin na lang nila ang exit scroll at umalis agad. Ang dating matandang babae ay biglang nagbago at naging isang napakagandang dalaga, bagamat medyo nadismaya siyang hindi pumasok si Yok sa kanyang bahay, humanga rin siya sa kakayahan nitong maramdaman na may mali. Hindi sigurado si Yok noong unang ngunit ngayon ay alam na niya kung ano talaga ang nangyayari at kung sino ang kanilang kinakalaban. Ang babaeng nasa harapan nila ay si Lady Penny at ang Diyosa na may kapangyarihan sa pagbabaliktad ng buhay at kamatayan, lalo pang naintriga si Penny nang napagtanto niyang alam ni Yok kung sino siya at gayunpaman ay pinigilan siya ni Silk at sinabing huwag muna itong gamitin. Kanilang laban kay Penny at kung gagamitin nila ang scroll ngayon, masyado itong magiging pabigat para sa kanila at iminungkahi ng mga babae na manatili muna sila sa safe room ng mas matagal, kahit hanggang sa ganap ng makabawi ang lahat. Dahil iyon ang gusto ng grupo ay pumayag si Yok at habang nagpapahinga at unti-unting nakatulog ang lahat, ngunit pagdilat ng mga mata ni Yok ay natagpuan niyang nakatali na siya, at nakatayo sa harapan niya si Simon. Nagtaka siya kung bakit naroon si Simon sa lahat ng tao. Kaso casual lang itong sumagot na sinundan lang niya si Yok at ang iba pa at agad na tinanong ni Yok kung ano ang pakay nito, ngunit sinabihan lang siya ni Simon na huwag mainis maliban na lang kung ayos lang sa kanya na masaktan ang mga babae. Sa ngayon ay ginamitan lang sila ni Camila ng isang sleeping spell kaya't ligtas pa sila, kaso ipinahayag ni Simon ang isang nakakatakot na katotohanan na kung saan nakuha nila ang isang slave collar mula sa isang taong may matinding galit kay Yuka. Hanggat suot ito ni Rain ay mapipilitan siyang sundin ang anumang utos ni Simon at kahit na ang pagpatay sa sarili niyang mga kaibigan ay agad na binalaan ni Yok si Simon na kapag ginawa niya ito, isa na siyang kriminal ngunit wala na siyang pakialam at halos mapapalayas na siya mula sa kaharian, kaya wala na siyang kahit anong mawawala. Dahil dito ay inilahad ni Simon ang kanyang alok at handa siyang palayain ang mga babae. Kung gagawin ni Yok ang isang bagay para sa kanya at kinuha niya ang isang kasulatan at iniutos kay Yok na lagdaan ito, bilang patunay na inaamin niya ang lahat ng nakasulat doon bilang totoo.
Nakasaad sa dokumento na ang lahat ng mapanirang pahayag laban sa mga elf ay nagmula mismo sa Clover, at walang kasalanan ang Thunderpike at hindi makapaniwala si Yok sa kanyang binabasa, matigas niyang sinabi na hindi siya kailanman papayag sa ganoong kasinungalingan. Ngunit biglang nagbanta si Simon kung tatanggihan niya ito, gagamitin niya ang slave collar upang pilitin si Rain na gawin ang isang bagay na labis na hindi nararapat at malamang wala ng ibang pagpipilian si Yok. Dahil sa tindi ng galit niya sa lahat ng nangyari simula nang umalis si Yok sa kanilang grupo, sinimulan siyang bugbugin ni Simon ng walang awa kaso mabilis na nakialam si Barry, binabalaan si Simon na huwag aksidenteng mapatay si Yok dahil kung mamamatay ito, hindi niya malalagdaan ang dokumento. Napagtanto ni Simon na tama si Barry kaso determinado pa rin siyang pahirapan si Yok, idineklara niya na uutusan niya si Rain na patayin si Silk habang pinapanood ito ni Yok. Dahil sa matinding takot ay nagmakaawa si Yok na huwag ituloy ang balak, at sa desperasyon ay pumayag siyang pirmahan ang dokumento at lumapit si Simon at iniabot sa kanya ang panulat at tinta upang gamitin. Samantala si Jamie ay nanatili sa likuran, halatang nahihirapan sa konsensya sa mga ginagawa ng kanyang mga kasamahan, ngunit hindi siya inosente sa sitwasyon at dahil hinayaan niyang umabot sa ganito ang lahat. Handa nang lumagda si Yok sa dokumento nang bigla na lang napayanig ang buong paligid sa isang napakalakas na lindol, mabilis na humuhupa ang pagyanig at naiinip na inutusan ni Simon si Yok na bibilisan ang pagpirma, ngunit nanatiling balisa si Yok at dapat ay isang safe room ito kaya't kung may lindol na umaabot dito ay malinaw na senyales itong nagiging unstable ang dungeon. Ikinibit balikat lang ni Simon ang babala ni Yok at iniisip na nag-aksaya lang ito ng oras. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, dahilan upang mahulog siya kasama sina Barry at Camilla sa isang madilim na bangin. Mabilis ding gumuguho ang sahig sa iba pang bahagi ng silid kaya't pinigilan ni Yok ang sarili niyang mapanik at sinubukan na gisingin ang mga babae bago sila mahulog sa kanilang kamatayan, ngunit nanatili silang walang malay. Mabilis niyang dinukot ang scroll of exit upang makatakas agad sa dungeon. Ngunit napagtanto niyang ninakaw ni Simon ang kanyang magic bag habang siya'y natutulog, iniwan siyang walang kahit anong gamit. Bago pa siya makaisip ng ibang plano ay tuluyang bumigay ang sahig at silang lahat ay nahulog pababa sa kailaliman, sa kabutihang palad bago pa sila bumagsak sa lupa ay nagamit ni Jamie ang isang falling control spell, kaya ligtas silang nakalapag maliban kina Simon, Camilla at Barry na malubhang nasaktan sa pagbagsak. Nararapat lang ito sa kanila at galit na sumigaw si Simon kay Jamie, dahil tinulungan nito si Yok na imbes na siya ngunit may mas malaking problema sila ngayon, napapaligiran sila ng napakaraming orc at wala silang daan para makatakas. Mabilis na tumakbo si Jamie kay Simon at dinampot ang magic bag ni Yok upang ibalik ito sa kanya, pagkakuha niya ng kanyang bag at agad niyang kinuha ang Scroll of Sanctuary at nagcast ng isang barrier upang maprotektahan sila at habang ginagawa niya ito, binawi naman ni Jamie ang sleep spell na ipinataw ni Camilla sa mga babae. Pagbalik ng kanilang malay ay agad na kumuha ng inisyatiba si Rain at inalagaan ang barrier. Binibigyan si Yok ng sapat na oras upang gamitin ang Scroll of Exit at matiyak na makakaalis silang lahat mula sa lugar na ito, kasama na ang Thunderpike. Nag-alinlangan si Jamie at tinanong siya kung sigurado ba siyang ililigtas pa niya sila, dahil may lahat ng dahilan siya upang iwan sila, at maaari niyang iwanan ang natitirang miyembro ng Thunderpike upang mamatay sa loob ng dungeon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalupitang ginawa nila ay tumanggi si Yok na hayaan silang maglaho sa loob ng dungeon at sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan kung gaano kawalang takot si Simon, dahil sa halip na sumuko ay kinuha nito si Rain bilang hostage habang nakatuon ang pansin niya sa pagpapanatili ng barrier. Dahil dito ay bumagsak ang barrier kaya't napilitan ang iba na harapin ang mga orc upang pigilan ang pag-atake ng mga ito, gustong tumulong ni Yok kaso hindi siya makagalaw dahil naipit siya sa estado ng scroll activation, dahilan upang maging ganap siyang walang magawa at dahil dito ay malamang ay mapapatay ni Simon si Rain. Sa kabutihang palad ay biglang sumugod si Jamie mula sa likuran at itinumba si Simon sa lupa, iniligtas si Rain sa huling sandali at malapit nang gumana ang scroll, kaya't sumigaw si Yok kay Jamie na agad lumapit sa kanya upang makasama siya sa teleportation. Subalit bago pa makagalaw si Jamie ay sinuntok siya ni Simon sa mukha at mabilis na nagtungo patungo sa teleportation circle, nagmamakaawa sina Barry at Camilla kay Simon na isama sila dahil hindi na sila makagalaw.
Ngunit wala na siyang pakialam sa kanila at handang-handa na siyang iwan sila upang mamatay, gayunpaman bago pa niya maabot si Yok, biglang pinaputukan ni Jamie ang kanyang tuhod gamit ang isang laser dahilan upang huminto ang kanyang paglalakad. Muling tinawag ni Yok si Jamie at pinapabilis siyang lumapit dahil ilang segundo na lang bago mag-activate ang scroll, ngunit alam niyang hindi na siya aabot sa oras at sa halip ngumiti lang si Jamie at tinanggap ang kanyang kapalaran, habang si Yok at ang iba pa ay nawala sa isang iglap na teleport palayo sa dungeon. Nang napagtanto ni Simon na wala na siyang pag-asa at nagsimula siyang magpanik, napapalibutan na siya ng mga orc kaya't napilitan siyang gawin ang kanyang huling desperadong hakbang. Kinuha niya ang isang injection at tinusok ito sa kanyang leeg.